Maray na aga mga tao. Tara, samahan niyo akong magdilig ng aming mga pananim na gulay. Haha, I mean, panoorin lang pala kasi hindi niyo naman ako kayang samahan. Charis. So, ito na nga. Mga bandang alas 4 na ito ng hapon. Dahil maghapong maganda ang sikat ng araw, kailangan naming magdilig ng mga pananim ngayong hapon. At siguradong nauuhaw na rin yung aming mga pananim na gulay. Charis. Baka kasi pag hindi na diligan, sa sobrang init maghapon, baka matuyo sila. Kahit sino naman kapag hindi nadidiligan natutuyo ha, Charis. So ayun na nga, hindi ako nakontento sa lumalabas na tubig sa hose, kaya tinanggal ko na ang ulo nito para mabilis mapuno yung aking mga balde. Kasi mabilis talaga akong mainip, ayoko nang mabagal, gusto ko pang mabilisan, Charis. Nagkakagulo na nga rin ang mga alagang baboy namin dyan. Dahil hapon na nga rin ay nagugutom na rin sila. May isang inahin na alaga si mama at may 3 pa siyang natitirang fattening. Maya-maya lamang ay papakainin na rin naman niya ni mama. So ayun, puno na yung aking mga balde. Pagkatas ko itong mapuno, ay dinala ko na ito. Para sa akin, magaan lang itong 2 balde kasi sanay na ako magbuhat ng mabigat. Pero syempre, pagkatas ko maipakita sa video, dinala ko yung balde, ay tumakbo ko pabalik para kunin yung aking cellphone. Para mailipat sa panibagong pwesto, Charis. Content pa more. Nakakapagod pala mag-content. Yo. Andito na nga ako sa final destination. Haha, unang destination pa lang pala. Okra nga ang una kong diniligan. Karamihan nga dyan sa mga okra ay matataba, ngunit may iba pa rin naiwan at nahuli sa paglaki. Hindi kasi kami nag-spray ng gamot sa aming mga pananim dahil pansarili lamang itong konsumo at para walang halong kimikal ang aming mga gulay. Namumulaklak na nga ang iba dyan at ang iba naman ay mayroon ng mga bungang maliliit. At kapag pwede na itong i-harvest ay kukontent ko ulit ang mga ito. For the go! Haha! Ako nga ang nakatoka sa pagdidilig ng aming mga pananim na gulay. Kasi hindi na rin naman inaabot ng oras ni mama kasi nga may baby pa siyang maliit, 1 year and 2 months old pa lamang. Nakakapag-asikaso at nakakapagtanim lamang si mama kapag natutulog yung baby namin. Kaya't paunti-unti lamang talaga ang aming pagtatanim. Hindi ko rin masyadong maasikaso ang pagtatanim kasi nga nag-aaral din ako. Kaya't nagtutulungan na lang kami ni mama sa pagtatanim ng mga gulay na pwedeng mapakinabangan. Kasi sa sobrang mahal ba naman ng mga gulay ngayon, sa simpleng pagtatanim ay makakabawas-bawas na ito sa mga gastusin. Pagkatapos ko nga madiligan yung 2 garden ay lumipat na ako dito sa kabilang garden. Bawat dulo nga ng aming garden na okra ay may tanim na papaya. Kaya't pati mga papaya ay dinidiligan ko na rin. So pagkatapos ko nga magdilig ng mga okra, naubos na nga yung 2 timbang tubig na inigib ko kanina. Kaya't for the igib na naman ng person. Si mama nga ay nagpapakain na dyan ng kanyang mga alagang baboy. At ayun na nga, hindi nakatiis for the marites ang 2 persons. Pero hindi naman paninira sa ibang tao ang pinag-uusapan namin tungkol yun sa mga pananim naming gulay. Bibili daw siya ng mahabang hose para abot dito sa aming garden sa likod bahay. Para hindi na daw magbubuhat ng tubig ng medyo malayo. Pagkatapos nga namin magchismisan, ayun, umalis na rin at nagpakain na rin siya ng mga alaga niyang manok. Hindi ko nga napansin na nakatutok yung video sa may harap na yung haring araw. Kaya tingnan nyo, parang may susunduin na, Charis. Kahit nga alas 4 na ng hapon ay napakasikat pa rin ng araw. So ayun na nga, ang sunod ko ang diniligan dyan ay ang tanim kong mga kamote. Opo, tanim ko po yan. Tinanim ko yan dahil napag-utusan ng Modrak Hills. Iilang piraso nga lang yan at sa susunod ay dadagdagan pa namin yan para mas madami kaming tanim na kamote. Dinidiligan ko kasi nga bagong tanim pa lamang yan para mabuhay silang lahat. Kasi sa sobrang init baka magsituyuan silang lahat. Oh my goodness. Sayang nung araw, panahon at lupa kung hindi ito matataniman. Ayan na nga yung mga tanim naming kamote. Medyo buhay na rin pala sila. Si mama na pala ang nagdilig ng kanyang mga tanim na petsa. Grabe nga siya makatingin sa akin dahil habang nagdidilig ako, pa-video pa ako. Bukod sa okra, kamote at petsa, meron din kami ditong tanim na kamoting kahoy, pati na rin papaya. Tumubo na rin pala yung mga kalabasa ni mama. Pagkatapos ko nga magdilig doon sa may likod bahay, dito naman ako sa may harapan dahil dito nakatanim ang aming mga talong. Dahil nakatanim ito sa mga sako. At ng baboy, ang nilagay namin dito kay matataba sila. Ayun na nga, pagkatapos ko magdilig ng mga pananim, super haggard na ang person. So, yun lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!